Sa ating mga magagandang balita, grupong Mission Now mula sa Canada nagsagawa ng Bible Expo sa Baguio City, higit 30 na bautismohan. Orientation at direction setting isinagawa ng ACS, Health at Special Needs Ministries ng CLC. Mga Adventistang manggagawa nagsama-sama sa Area-Wide Adventist Government Employees Fellowship sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Monterey Bay Academy pinangunahan ang gabi-gabing Hope Evangelistic Meeting sa Binyan, Laguna. 5 pastor ng Central Luzon Conference na ordinahan. Communication Department ng NPUC at SCLC magkatuwang na pinangunahan ang media training sa Sablayan, Occidental, Mindoro. 3 alumni ng Manila Adventist College pasok sa top 10 sa nagdaang Physician Licensure Examination. Pathfinder Induction matagumpay na idinaos sa Rooftop Adventist Church, South Taguig District. At ang mga kwento ng buhay, tampok sa mga kwento ng pag-asa. Lahat ng yan, ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Rio. Magandang gabi din po, Pastor Joel. Andito na naman po tayo sa isa na namang edisyon ng Pagbabalita. Mga magagandang pangyayari, activities, at mga programang nakalap sa loob ng ating unyon. Yahatid namin ngayon. Ako po si Pastor Joel Sarmiento, masayang naglilingkod. At ako naman po, si Rio Sioson. Samahan kami sa ilang sandali ng magagandang balita. Ito ang Hope Today, NPUC News Live. Sa unang balita, grupong Mission Now mula sa Canada nagsagawa ng Bible Expo sa Baguio City. May temang Best Friends Forever. Ang Bible Exposition na ito ay naging matagumpay sa koordinasyon at pangunguna ng Mountain Provinces Mission o MPM at ng Mission Now grupo mula sa Canada. Ang naturang Bible Expo ay nagbunga ng 35 na tumanggap sa bautismo. Ang balitang hatid mula sa NPM ni Jackson Claudio. Mountain Provinces Mission at Mission Now Canada nagkaisa sa pagpapakilala ng kaibigan ng lahat. Dumating ang grupo ng Mission Now Canada noong 15 ng Marso, Huwebes sa Clark International Airport. Bago ang pagdating ng grupo, naganap ang iba't ibang pangangaral sa mga piling barangay ng Baguio City bilang paghahanda sa 1 linggong mas malaki ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Nagumpisa ang pag-aaral ng gabi ng 16 ng Marso na ginanap sa Baguio Central Seventh-day Adventist Church. Napatuloy itong nilalukan ng iba't ibang sektor ng syudad at mga membro ng simbahan. Ang pag-aaral ay patungkol sa pagkakaroon ng malusog at masiglang pangangatawan at kasunod nito ang mga magagandang salita at mga pangako ng kaibigan ng lahat si Jesucristo. Ang naging tagapagsalita ay si Pastor Jesse Anunciacion ng Bramalea Phil Canada Adventist Church. The only good thing that will qualify you, that will qualify me to be a part of the first resurrection ay ang pagkakaroon ng pananampalataya at pagtanggap sa ating forever best friend na si Jesus Christ. Kasabay din ang pagtuturo sa mga anak at mga kapatid ng mga dumalo. Napili ang Baguio City ng Mission Now Canada upang ipakilala ang Best Friend Forever ng lahat sa pamumuno ni Anders Sky, Asia Pacific Mission Now Canada Coordinator. Actually, it was not me who selected Baguio City as our destination. It was God who called us to be here. And the purpose is that for us to answer His commission, and that is to preach, to teach, and to make
and to make disciples for Him. At ayon sa isa sa mga gabi-gabing dumalo na si Ramil Mabalata, siya ay lubos na nagpapasalamat. Pinapasalamatan ko sa Panginoon na yung mga nakaraan namin na pagsasamba, marami po kaming mga kulang na dapat pala naming malaman. So, nagpasalamat ako sa isang kapatid na nag-invite sa akin dito sa Seventh-day Adventist na... Sa araw ng pagtatapos ng Bible Exposition, dinaluhan ng programa ng Sabado ng 4 na distrito ng Metro Baguio Adventist Church, kabilang ang halos 2,000 katao. At sa huling pagkakataon, muling pinatayo ni Pastor Jesse Anunciacion ang naging tagapagsalita ang mga tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Sa isang linggong pangangaral patungkol sa salita ng Diyos, tinanggap ngayon ng 36 na bagong kaluluwa na siyang magiging membro ng Adventista del Séptimo Día na mismong pangangalagaan din at babantayan ng mga sponsors nila. At sa kasalukuyan ninyo pong nakikita ang pampublikong pagpapakita, ang bautismo na siyang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Kasama po natin ngayon si Kapitan Jan Abat ng Barangay Santo Rosario, Baguio City at atin po siyang makakapanayam. Ano pong ipinapasalamat niyo, sir? Ano pong pakiramdam niyo ngayon na mismo kayo po ay nabautismohan na sa Adventist Church? Ang pakiramdam ko ay masaya. Masayang-masaya dahil at ako'y kinikilabutan. Dahil alam ko na sa pamamagitan nito ay tatanggapin ako ni Jesucristo. At inaasahan ko na sa pagkabautismo ko na ito ay mababago ang buhay ko, may panibagong buhay na darating para sa akin. At ang alam ko na Jesus Christ is my best friends forever. Amen. On behalf of the Mountain Provinces Mission, I would like to express my thanks to the Mission Now Canada team na pinamumunuhan ni Brother Andrew Skite at ni Pastor Jesse Anunciacion. At sa pamamagitan nila ay pumunta rito ang team na ito upang ipakilala na lubusan ang ating Panginoong Hesus. Salamat din sa mga lahat ng mga pastor natin na nag-join, yung ating mga kapatid na sumama, nanalangin at nag-invite ng mga kapatid upang dumalo sa ating mga pagpupulong gabi-gabi. As President of the Mountain Province Mission, I would like to express my thanks and gratitude for the Mission Now Canada Toronto team for coming over to Baguio City to join us and help us in our evangelistic crusade. And I would like to thank especially Pastor Jesse Anunciacion, who headed this Best Friends Forever as the theme for this Evangelical Crusade. I would like to thank also all our district pastors, our grade group leaders, our church members for helping in preparing souls for this Evangelical Crusade. At labis ang pasasalamat ng Philippine Union Conference sa katauhan ni Pastor Arnel Gabi. We praise the Lord for the success of the Forever Friendship Seminar, for the exposition of God's grace and eternal love. And in behalf of the North Philippine Union Conference, I would like to express my sincere appreciation to Mission Now Canada, led by Pastor Jess Anunciacion, our speaker, and Andrew Skite, the mission coordinator. And I would like to thank also the administration of Mountain Provinces Mission, the district pastor of Bukaucan and the nearby districts, and all the members who get involved. We praise the Lord for the 35 precious souls that were baptized this afternoon. All glory to God. God bless us all. Official na pong membro ng Adventista del Séptimo Día, mga kababautismo lang po sa kasalukuyan. Ngayon po rin po ang Panginoon. Para po sa MPM News Flash Report, Jackson Claudio, nag-uulat.
Sa CLC, orientation at direction setting isinagawa ng ACS, Health at Special Needs Ministries. Para sa Special Needs Ministry, layunin ng isang araw na kaganapang ito na may taas ang kamalayan at isulong sa iba ang mga pangangailangan at pakikisangkot na mga kapatirang kabilang sa special needs sector. Samantala, layunin naman ng Health Department na himukin ang mga miyembro na mamuhay ng may kalusugan upang sila ay magkaroon ng pagkakataong makisangkot sa mga community outreach at sa gawain ng Comprehensive Health Ministry. Sa huli, layunin ng Adventist Community Services o ACS na bigyang inspirasyon at kakayahan ang bawat miyembro upang epektibong makapaglingkod sa komunidad na malapit na sa kanilang iglesia. Ang naturang programa ay dinaluhan ng 100 na mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pinangunahan nila Central Luzon Conference, ACS Health and S&M Director Pastor Ricky Falculan at ni Werty Habla, isang speech pathologist, ang mga mensaheng ibinahagi doon, kung saan tinalakay nila ang mga paksang patungkol sa Special Needs Ministry at mga ministry sa mga barangay at komunidad. Matapos ang orientation at direction setting, kabilang sa mga naging planong programa ang pagkakaroon ng Adventist Medical Evangelism Network o AMEN Convention para pagtibayin ang mga programang nakapaloob sa Special Needs Ministry at magkaroon ng Charobics Training of Trainers. Sa Occidental Mindoro, mga Adventistang manggagawa nagsama-sama sa area-wide Adventist Government Employees Fellowship sa Sablayan. Sa pangungunan ng South Central Luzon Conference o ng SCLC, layunin ng naturang fellowship na sa kanilang pagtitipon ay maipakita ng bawat Adventistang manggagawa kung paano sila magiging liwanag at maging magandang halimbawa sa kanilang mga workplace sa pamalahan. Mula sa Mindoro, si Julay Tomarlas para sa report. Sa unang pagkakataon ng taong 2019, ang pamunuan ng South Central Luzon Conference ay gumawa ng programa ng mga Adventistang empleyado ng gobyerno ng buong probinsya ng Occidental Mindoro na sila ay magsama-sama upang kanilang ibalik sa Panginoon ang kabutihan ng kanyang pangunguna sa kanilang mga panunungkulan at kung paano sila naging matatag at naging halimbawa sa kanilang mga serbisyo. Ilang mananampalatayang Adventista del Séptimo Día ay mahalagang maipakita natin ang pagkakaiba ng ating pananampalataya at sa anumang ginagawa natin ay dapat ay makilala din ang ating tagapagligtas bilang siyang tunay na kinikilalang Diyos ng mga Seventh-day Adventists. Nang tayo po ay manalo bilang konsehal ng bayan dito sa Sablayan, ay ang unang-una natin ginawa, ang inyong pong lingkod ay maging tapat sa trabaho. Yun po ang ating paniniwala. Dahil sa paraan na yan, ay maipakikita po natin ang pagkakaiba natin bilang miyembro ng Seventh-day Adventists. Bilang isang empleyado ng gobyerno, lalo na sa public school, ay ang dami pong challenges. Unang-una po ay sa harap po ng mga estudyante. Ang parating nilang nandoon sa isip nila is Adventist na teacher. So kung iniisip nila ay madaling lapitan, ganon. To the extent naman na pagdating doon sa mga, sabihin natin na dapat at di dapat, ay doon kanila china-challenge. Si ma'am, mabait yan, ganon. So, yung decision mo dapat ay as a Christian teacher pa rin. Ano? Ayun. So, nakikita nila doon sa pamamagitan ng yung pagbibigay mo ng mga mga advices sa kanila ay di mapapansin nila na tayo isang Adventist. Ang naturang programa ay dinao sa Sablayan Convention Center na Occidental Mindoro at hindi lang ang mga Adventist ang empleyado ng gobyerno ang narito kundi pati na rin ang mga kapitan ng Adventista ang sumusuporta at saksihan ang naturang isasagawang pagtitipon. Ang mga panauhing naimbitahan ng naturang programa ay binahagi nila ang mga natatanging mga mensahe na mas lalo pang maging matatag at tunay pang gamiting mabisang kasangkapan at kung anuman yung mga responsibilidad na ginampanan sa pamahalaan ng gobyerno at lalo na sa gawain ng Panginoon. Para sa aming mga kapatiran na may responsibilidad na ginaganapan sa ating pamahalaan mula sa national hanggang sa mga lokal,
Ang panawagan lang po sa atin ng ating Panginoon ay magningning tayo, magliwanag tayo kung saan man niya tayo inilagay. Alam ng Panginoon ang inyong mga puso. Kaya nga po ating binubuo ang ating mga kapatiran na nagtatrabaho sa pamahalaan. Nariyan ang iba't ibang mga local organizations ng ating mga missions at conferences para naman matugunan ang inyong pangangailangan sa ministry at saka sa mission naman. Meron tayong gawain sa iglesia, pero meron din tayong lalong-lalo na gawain sa labas ng ating iglesia na ito ay pwede nating gawin bilang isang grupo o pwede rin naman natin itong gawing personal na mission alang-alang sa mga taong ating mga nakakahalubilo. Lalo na mga kapatid ko sa pamahalaan. Kung kayo ay nasa iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, ng gobyerno, doon po natin gawin ang ating missionary work sapagkat diyan tayo nilagay ng Panginoon. At alam ko, pag nilagay tayo ng Panginoon diyan, wala tayong pangangamba. Layunin ng balita mayroong dalang pag-asa. Ako po si Julio Tomarlas, nasa inyo nagbabalita para sa Hope Channel Philippines. Ito ang Hope Today. Sa Binyan, Laguna naman, gabi-gabing Hope Evangelistic Meeting pinangunahan ng Monterey Bay Academy na mula pa sa US. Magkakasamang nagsipaglingkod ang mga kapwa faculty at mag-aaral ng Monterey Bay Academy mula sa California, USA sa naging Hope Evangelistic Meetings na dinaluhan ng mga mamamayan sa naturang lugar. Mula naman sa Binyan, Laguna, nag-uulat si Charlene Lascona. Magandang gabi mga kapatid, narito po tayo ngayon sa Sorosora kung saan ginaganap ang Hope Binyan Evangelistic Meeting. Kasama po natin ang mga evangelists from Monterey Bay Academy at makakapanayan po natin ngayong gabi ang kanilang team coordinator na si Sir Fred Singer. Good evening, sir. Good evening. Okay, sir, so I have here questions about this crusade. So how are you? I'm doing very well, thank you. It's been a nice visit so far. Okay. Sir, so how's the crusade so far? It's been going very well. It's been nice to have a crusade with local people and us as visitors. Okay. So, sir, can you tell us the goals and objectives of this crusade? Well, this goals is for our students to learn and practice and also to share God's love here in the Philippines. So, sir, by now, can you tell that you already met the goals of this crusade? Each night we've been meeting goals with children's programming and adult programming and our students involved in the meetings every night. We have one more. Okay, so ngayong gabi naman po ay makakapanayam natin ang isa sa mga estudyante ng Monterey Bay Academy. Good evening, how are you? Good, how are you? I'm good also. Can you introduce yourself to them first? My name is Lila Tarango and I'm currently a senior at Monterey Bay Academy. Okay, so Layla, right? I have here some questions. So how's the crusade so far? So far, so good. It's been such a blessing. If I was to say Filipinos in one word, I think I'd say hospitable. That's really good. Message for all the brethren watching this video just to inspire them, especially the youth. So youth out there, I know that time is so short, and even though that you seem like you want to be older, you want to go through life already, do mission trips and come to the Philippines, especially Hope Binyan, right? Yes, Hope Binyan. Yes. It's the best experience in the world. The friendships that you make, the experience and the memories that you make, it can never be exchanged. It's just the best trip ever. Hope this won't be the last time that you will visit this place. Hope to see you soon. Okay, and thank you for having your time. Thank you for having this opportunity with you. Maraming salamat. Ngayon naman po ay kasama natin muli ang isa na namang estudyante mula sa Monterey Bay College upang tanungin ang kanyang mga naging experience sa crusade na ito. Good evening! Mireya. Okay, so Mireya, how's your experience so far? It has been really fun being here. The people are so welcoming. I did not expect it at all. Okay, so what is your most unforgettable experience here in this crusade? I think definitely doing children's ministry. The kids are so sweet and so loving and kind. And even though we say all the words wrong in Tagalog, they're still so nice. Okay, so do you have any message for all the brethren watching this video? Yes, mission trips are very important. This is the first one that I've ever been on, and it has definitely changed my life. And I think everybody should experience it and try it out. Thank you for this experience, Mireya. I hope you enjoy the rest of your stay here in the Philippines as we have this crusade for the last, I think, 2 days or 3 more days.
Magandang gabi po mga kapatid. Narito po tayo ngayon sa Soro-Soro sa huling gabi ng ating Hope Evangelistic Meeting. At ngayong gabi po ay kakapanayamin natin ang District Pastor ng Binyan, walang iba kundi si Pastor Erniel Medina. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi naman po. Pastor, kamusta po ang ating pangangaral? Ngayon po ay nasa huling gabi na po tayo ng ating pangangaral at makikita po natin marami po ang mga dumalo. Ang iba po ay nanggaling pa sa iba't ibang barangay na sakupan po ng ating distrito. Ngunit nakakatuwa po mga minamahal sapagkat narito po sa ating paligid na ang ating mga kapitbahay, ang mga tao na nakatira dito ay natutuwa din at nakikiisa, pumunta rin dito para makinig sa ating mga aral gabi-gabi at sila ay lalo pang natuwa sapagkat marami tayong mga bisita na nanggaling po sa ibang bansa. Okay, Pastor, ano po ang inyong mensahe para po sa ating mga kapatid? Tayo po ay patuloy na makisangkot sa mga ganitong gawain, yung ating pangaral, no? Hindi mawala yon sapagkat yun talaga ang pinakamisyon ng bawat isa sa atin. At gayon din, patuloy natin suportahan ang lahat ng programa sa ating iglesia at gayon din ipaabot natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa iba pa na kaya nating abutin bago dumating ang kanyang muling pagbabalik. Maraming salamat po, Pastor. At yan po ang Maraming salamat din. At yan po ang ating naging panayam sa ating District Pastor na si Pastor Erniel Medina. Oh, Jesus. 5 pastor ng Central Luzon Conference na ordinahan. Layunin ng ordinasyon na maibukod ang mga pastor sa banal na gawain ng Ebanghelyo. Ito ay isang pagkilala din ng simbahan sa kanilang katibayan ng kanilang banal na paglilingkod. Magkakasamang naordinahan sina Pastor Raul Drequito, Pastor Jose Angeles Jr., Pastor Ray Escabusa, Pastor Josue Pabian, at Pastor Gio Piedra Verde, na masaya namang sinuportahan at sinamahan ng kanilang mga asawa. Pinangunahan ni North Philippine Union Conference President Pastor Romeo Mangiliman ang susing mensahe kung saan kanyang binigyang diin ang mga characteristics ng isang Good Shepherd. Tinalakay din doon ang mga functions and responsibilities ng mga pastor ngayong sila'y ordinado na. Tampok din sa programa ang dedication at accepting of the challenge ng mga bagong ordinadong pastor. Idinaos ang naturang ordinasyon ceremony sa Manila Center Adventist Church at dinaluhan ng mga mahigit 200 mga kapatiran mula sa Maynila, Montalban, Zambales, Tarlac at Libay. Ang pastor's ordination ay isang regular na gawain ng simbahan sa tuwing matatapos ang isang ministro sa kanyang mga requirements na kailangan sa pagiging ganap na pastor ng iglesia. Ito ay pagkilala at pagtanggap din na naman ng simbahan na sa kanilang banal na paglilingkod. Abangan mamaya. Communication Department ng NPUC at SCLC magkatuwang na pinangunahan ang media training sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Kilalanin ang 3 alumni ng Manila Adventist College na pasok sa top 10 sa nagdaang Physician Licensure Exam. Pathfinder Induction matagumpay na idinaos sa Rooftop Adventist Church, South Taguig District. At ang mga kwento ng buhay tampok sa mga kwento ng pag-asa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Hope Today, NPUC News Live. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.
We are delighted to present Youth Bible. This special Bible has unique features with comprehensive resources and relevant content. It features more than 350 articles, most of them distributed throughout the Bible and placed in boxes near a related text. And thanks to a special transmedia tool, QR codes, the remaining articles and other related links can be accessed by using your smartphone or tablet. The articles are divided into 5 major sections that address important topics and issues. More Than Just an Opinion offers a biblical view on topics related to ethics, health, morals, and Christian living. When Life Gets Rough and I Need to Deal With deals with young people's most pressing difficulties and struggles. Habits That Make a Difference in My Life addresses key topics related to healthy and holy living. The section Fundamental Matters That Help My Walk offers guidance in 3 areas: personal life, faith and science, and the church and doctrine. The section Qualities and Habits I Want to Develop looks at character traits through the lens of various Bible characters. Articles at the beginning look at topics like how to study the scriptures, the history of the Bible, and how the canon was formed. Introductions to each section and book offer background information for a better understanding of God's Word. Are you ready for the challenge? Throughout this Bible, you will find more than 160 verses that have been written with distinctive calligraphy. Whenever you encounter such verses, the challenge is to memorize them as part of your spiritual experience and walk with God. In addition, you will find My Bible Marking Plan, which presents practical steps to divide the text into 7 major topics, each one with a suggested sign and a list of suggested Bible texts to mark in color. The last part of the Bible features a section that contains ideas and suggestions on how to share your faith, a comprehensive Bible study guide, 2 Bible reading plans, and more. We hope that this Bible will be a great blessing to you in your walk with Jesus. Youth Bible, unique, comprehensive, relevant. Available at www.safelizbibles.com and Adventist bookstores. Kayo'y nakatutok pa din sa Hope Today NPUC News Live. Communication Department ng NPUC at SCLC magkatuwang na pinangunahan ang media training sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Sa layuning sanay ng mga kapatid, lalo na ang mga kabataan sa larangan ng media evangelism, ay isinagawa ang naturang seminar sa pagtutulungan ng NPUC at SCLC. Communication Departments. Para sa report, narito ang ulat mula kay Juray Tomarlas. Sa lugar at sa paralang ito ng Sablayan, Occidental, Mindoro, ang tanggapan ng Communication Department ng North Philippine Union Conference at gayon din ang tanggapan ng Communication Department ng South Central Luzon Conference ay nagbuo ng programang pagsasanay para sa mga kapatid na interesadong matuto sa larangan ng media. Ayon sa Communication Director ng South Central Luzon Conference, narito ang kanyang pahayag. Ang pinakang layunin ng programang ito ay ating itap ang potensya ng ating mga kabataan na kanilang masanay ang kanilang sarili sa media evangelism. Hindi lamang ito pakinabang para sa ating church. Ito ay maaaring pakinabang din sa kanila, lalong-lalo ngayon. Isa sa mga problema ng ating kabataan ng paghanap ng trabaho ay yung araw ng Sabado. So kapag sila natuto nito, pwede sila magtayo ng kanilang sariling center na doon ikikitir nila ang pangailangan ng mga tao sa palibot tungkol sa pagpapaganda ng larawan o kay video editing. So ang aking masasabi sa ating mga trainee ay maraming salamat at sana ang inyong matututunan ay unang-una ibalik natin sa ating Panginoon sa magitan ng voluntaring pagsuporta sa media ministry. At ikalawa, pwede rin ito magamit sa inyong livelihood program. Ang isinagawang 2 araw ng pagsasanay ay isang malaking bahagi sa mga delegado upang sila magkakaroon pa ng dagdag na kaalaman sa pagsangkot sa gawain ng Panginoon sa larangan ng media.
Marami kasi mapapakinabangan ng mga kapatid dito, lalo na ako na mahilig naman ako talaga sa social media at mahilig akong mag-post. So sa larangan ng ministeryo, malaki po ang maiitulong nitong pag-aaral natin na to sapagkat dito magkakaroon tayo ng ma-enhance yung ating knowledge, lalo na sa pag-upload ng mga videos. Kung paano natin i-arrange yung mga pictures at mapapaganda sa mga kulay. Kapag ako lang ang nag-video at hindi ko ito na edit at basta ko lang siya ipinost, marami magko-comment. So sa halip na napaganda at mas marami akong madadala at mahikayat, wala, ayaw na nilang panoorin. So yun dito sa editing, talagang mapapaganda siya. Sa akin po, especially sa teaching, pwede kong ma-share sa aking mga estudyante, sa mga tao, yung mga natutunan ko, kung paano ko ipapakalat yung mga aking mga natutunan. Ang imposible ay maging posible, at ito'y magagawa at may sakatuparan kung ang lahat ay magtutulungan. Layunin ng balitang mayroong dalang pag-asa. Ako po si Julio Tumarlas na sa inyo'y nagbabalita para sa Hope Channel Philippines. Ito ang Hope Today. 3 alumni ng Manila Adventist College pasok sa top 10 sa nagdaang Physician Licensure Examination. Maliban kay Dr. Clinton Rabadon na nag-top 1 sa nagdaang Physician Licensure Exams, may 3 pang mga Adventist sa top notchers sa naturang exam. Ang 3 ay mga nursing graduates at alumni ng Manila Adventist College. Kilalanin sila sa report ni Rodel Omayana. Muling nakilala ang mga Seventh-day Adventist sa katatapos lamang na Physician Licensure Examination. 3 sa top 10 ay alumni ng Manila Adventist College. Buong pusong ipinagmamalaki ang pagkakabilang sa top 10 ng 3 alumni ng Manila Adventist College sa nakaraang Physician Licensure Examination. Nasa 3rd place si Dr. Daniel C. Panaglima, si Dr. Jessa Elaine B. Fronda ang nasa 5th place at nasa 10th place naman si Dr. Wilma Cleo Yvonne Dapog. Ang 3 ay parehong nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing noong 2012 sa MAC na madalas namang napapabilang sa mga karangalan ng kanilang batch. Kabilang ang 3 sa mahigit 50 pumasok sa MAC bilang mga full scholars noong 2008. Naging sandigan ng 3 ang kanilang matatag na samahan bilang magkakaibigan na nabuo habang nag-aaral sa MAC. Pagkatapos ng kursong nursing ay nagdesisyon ang 3 na magpatuloy sa pag-aaral at kumuha ng medisina sa iba't ibang universidad sa Cebu City. Si Dr. Panaglima at Dr. Fronda ay kapwa pumasok sa Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, samantalang si Dr. Dapog naman ay nasa Cebu Doctors University College of Medicine. Ang tagumpay ng kanilang academic journey ay tunay na ipinagmamalaki ng administrasyon ng MAC. Actually, when I heard the results of the Physicians Board exam, ay sobra talagang tuwa ang aking nararamdaman, and I was so proud na marami doon sa mga umasa at kasama sa mga nagtap ay mula sa Manila Adventist College. Personally, I'm so happy and I'm thankful to the Lord that He really prospered all of our graduates, and I wish them all the best. At sana'y lalo pa nilang pag-ibayuhin ang kanilang mga naabot sa ngayon at sila'y bukod tanging ehemplo para doon sa mga sumusunod sa kanila. Yung Manila Adventist College po talaga yung dahilan kung bakit, unang-una, kung bakit ako nakapag-aral, no? Especially sa isang Adventist institution. At saka yung MAC yung nagturo sa amin na to always strive for excellence. Not for our own glory, but for the glory of the Lord. And it has taught me until med school the same values that yun yung in-instill nila sa amin. So nagpapasalamat ako kasi may mga tao na talagang sumuporta galing sa MAC until med school para sa aming magkakaibigan. Tinuruan ako ng MAC na mag-aim ng mataas at gawin ang lahat ng aking makakaya para makamit ang aking mga pangarap.
tinulungan po ako ng MAC na balansehin ang aking buhay. Kung paano ako nagsastrive academically, dapat ganun din po ang aking pagsastrive para ma-improve ang aking spiritual na journey sa aking Panginoon. At gayon din po, ang MAC po ang nagturo sa akin kung paano maging mapagkumbaba sa lahat ng aking mga nare-receive na biyaya galing sa Panginoon, lalong-lalo na po sa opportunity na makakapag-aral ng libre. At dito ko po sa MAC natagpuan ang mga people na nakapag-inspire sa akin to strive more, to move forward for God's cause, and to be an instrument in the future. Sa Manila Adventist College, natutunan namin na kailangan at sa simula pa lang, parang kailangan you should aim for excellence. Parang kailangan you should do your best always, and you should have the discipline, enough discipline to study well. Whenever I would open my books to study, I need to ask for the Holy Spirit to guide me on which topics to read, on which chapters to read. Talagang malaking tulong po kasi ginaid nila ako na kailangan magbasa ako ng salita ng Panginoon every day, day and night, and I need to pray always and ask God for wisdom po. Nagpaabot naman ng pagbati ang kanilang mga naging guro sa MAC. Congratulations to the pastors of Physician Licensure Exam March 2019, especially to MAC alumni and to the top-notchers. On behalf of the Admissions and Records Office, I would like to congratulate the newly licensed doctors, and I pray that you continue to let your light shine. Ang pagkilala sa tatlo ay isang patutuo ng kanilang malakas na pananampalataya sa kabutihan ng Diyos sa kanila na minsan pa'y naging inspirasyon ng pakikipagsapalaran, pagpupursige at matibay na pagkapit sa Diyos na pinaglilingkuran na anumang hamon sa buhay, patuloy na pananalig at pag-asa ang tanging pagkakapitan. Patuloy na maghahatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Rodel Omayana mula sa Manila Adventist College, nag-uulat para sa Hope Channel Philippines at ito ang Hope Today. Sa South Taguig District, tagumpay na idinaos ang Pathfinder Induction sa Rooftop Adventist Church. Naging ganap na Pathfinder trainees ang 71 kapatiran sa naturang iglesia sa naganap na induction. Mula sa Rooftop Adventist Church, si Gabby Gonzalez para sa report. Sa mapagpalang araw ng Sabado po sa ating lahat, narito po tayo sa Rooftop Adventist Church sa South Taguig District at natatapos lamang po ng ikalawang Pathfinder induction na kauna-unahang Genesis Pathfinder Club dito po sa nasabing distrito. Ang mga kabataan na sumali at nakilahok ay mahigit mula 71 na Pathfinder trainees at narito po sila at handang munilipod para sa gawain ng Panginoon. Mabalas po tayo ngayong hapon dahil ating mga kapanayam ang nagluluto ng si Pastor Bong Yes. Una sa lahat ay nais natin ibalik ang ating mataas na pagpuri sa ating Panginoon, pasasalamat dahil dito sa sinagawa natin induction ceremony sa ating mga kabataan dito sa South District ng Taguig ay naging matagumpay na naisagawa natin ang induction sa halos 100 na mga kabataan. Ito ay patunay na talagang ating mga kabataan sa ating kapanahunan ay handang-handa sila na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. At isa sa mga ministry na kung saan ay magbibigay sa kanila ng tamang paghahanda para ma-involve sa gawain ng ating Panginoon Diyos ay itong tinatawag natin church-based pioneering. Kaya nga, ako'y personally nagpapasalamat sa Central Luzon Conference Youth Department na mayroon tayong mga maggawa kagaya ni Pastor Jojo Sulabo at ng ating pong mga kabataan, ng mga master guides na binigyan ng diin yung training dito sa distrikong ito para sa ganun ay maisagawa ang training para sa ating mga kabataan. At naniniwala ako na kapag ang mga kabataan ito ay natapos sa kanilang training, mas madaling may kakalat, mai-share ang gospel ng ating Panginoon Diyos at maraming
tayong maidadala sa paanan ng ating Panginoon Diyos. So, I would like to encourage each one of you, especially our local churches, to please put up church days finding so that our young people in your churches will be trained to be involved more in our sharing the gospel of our Lord Jesus Christ. Po ay nagpapasalamat dahil sa pagkakataon po ito ay ako po ay na-induct na bilang Master Guide Trainee at ako po natutuwa sapagkat sa pamagitan po ng pananalita ni Pastor Viernes ay mas lalo akong naliwanagan sapagkat ang pagiging Master Guide Trainee ay dapat meron tayong mapagkumbabang puso nang sa ganon ay maituro natin sa mga ating mga samahan sa Iglesia na ang pagiging mapagkumbaba ay napakahalaga bilang isang Master Guide. So, sa muli ay maraming salamat at ako'y masayang-masaya sapagkat nasuot ko na po itong neckerchief na tanda po na ako ay bilang isang Pathfinder Trainee at Master Guide Trainee. Magandang hapon. Layunin maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Gabby Gonzalez. Ito ang Hope Channel Philippines, nag-uulat mula rito sa Area 10 South Taguig District. Ito ang Hope Today. Congratulations sa mga bagong trainees. Sana kayo ay pagpalain sa inyong training at magamit ng Panginoon sa dakilang gawain. At ngayon ay dumako naman tayo sa istorya ng buhay tampok sa mga kwento ng pag-asa ni Rio Sioson. Maligayang panonood muli sa inyong mga kakwentuhan. Napakasaya ko na muli ko na naman kayong makakasama dito sa ating kwentuhan ngayong gabi. Sa panahon ngayon, napakahirap para sa iba sa atin ang maglaan ng panahon para sa ating Diyos. Sa dami ba naman ng umaagaw ng oras sa Kanya, mga responsibilidad o priorities at iba pang makamundong bagay ay nawawalan talaga tayo ng panahon para sa Kanya. Pero, pinatunayan ng mga kwento natin ngayong gabi na may kahalagahan ang pagdarasal at mataimtim na pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pagbibigay oras sa Kanya ay may maitutulong sa atin lalo na sa mga suliranin natin sa ating buhay. Katulad na lang ng ating unang kwento. Ito ay mula kay Janica Pading na isang mass communication graduate. Para sa kanya, ang salita ng Diyos ang naging silungan niya sa mga suliranin na nararanasan niya noong siya'y nag-aaral pa. Ang kanyang personal na oras para sa Panginoon ang nakatulong sa kanya upang labanan ang kanyang pagod at stress at mas naiengganyo din siyang mag-aral ng mabuti. Ito na rin ang nakatulong kay Janica upang malampasan ang kanyang naging suliranin. Noong magtungo na siya bilang isang third-year student, ay nagkaroon siya ng conflict sa schedule sa isa sa kanyang mga major subjects. Ito ay ikinabahala ni Janica, kaya naman sa payo ng kanyang ina ay sinubukan niyang kausapin ang mga tagapangasiwa ng kanyang paaralan. Ngunit hindi pinayagan si Janica kahit ilang beses niyang ipiniliwanag kung gaano kahalaga ang Sabado para sa Adventistang gaya niya. Umabot pa ito sa punto kung saan pinagalitan siya ng chairperson. Sa kanyang pagpupursige ay nagpadala si Janica ng sulat sa kanilang tanggapan at hindi ito nagustuhan ng chairperson dahil para sa kanya ito ay isang uri ng kabastusan. Hindi mapigilang umiyak ni Janica habang naglalakad papaalis sa opisina ng kanyang chairperson. At sa puntong iyon ay alam niyang kailangan niyang mamili kung papasok ba siya o magsasamba sa araw ng Sabado. Ilang beses lamang si Janica pumasok sa subject na iyon at dahil di na kinaya ng kanyang konsensya,
ay nagdesisyon siyang wag nang pumasok sa susunod na klase. Alam ni Janica na tama ang kanyang desisyon at ang kanyang pagsunod sa utos sa Diyos ay ang aahon sa kanya mula sa kanyang suliranin. Kaya naman puspusang pinalalangin ni Janica ang kanyang problema at sa kanyang isip alam niyang hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Lingid sa kaalaman niya, ang kanyang professor sa subject na iyon ay nag-alala sa kanya. Kilala kasi itong si Janica bilang isa sa mga masisinop at matatalinong estudyante. Kaya naman, nang dumating na ang finals at di pa rin pumapasok si Janica, ay minabuti niya ng kausapin ito. Nagpaliwanag muli si Janica at sa awa ng Diyos ay naintindihan ito ng kanyang professor. Kaya naman, isang kondisyon ang pinagawa sa kanya. Upang magkaroon siya ng grado ay pinagawa sa kanya ang iba't ibang grade works at projects para sa grade na 3. Tinanggap ito ni Janica at noong 2015 ay nakagraduate din siya with academic merits. Ano naman kaya ang naitulong ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagdarasal sa ating susunod na ikikwento? Para kay Dr. Louie Ebañez, ang pag-aaral ng salita at malalim na relasyong nabuo niya sa ating Diyos ang nakatulong sa kanya upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Nagsimula si Dr. Louie kasama ang kanyang asawa na baguhin ang kanilang diet nang mabasa nila ang nilalaman ng 1 Thessalonians 4 verse 16 at 17 at ang 1 Corinthians 51 verse 54 na nagbigay ng pag-asa mula sa Biblia at ito ay nagbigay pag-asa sa kanilang mag-asawa na balang araw sa ikalawang pagpaparito ng Diyos ay makakasama sila sa mga taong pinili ng Diyos na makasama sa langit. Kaya naman naengganyo ang dalawa na mag-asawa na maging vegetarian upang sa pagdating niya ay sasalubungin nito ang ating Panginoon nang hindi nakakaranas ng kamatayan. Pero hindi inaasahan ni Dr. Louie na ang kanyang desisyon na ito ang pagmumulan ng mga pangungutya mula sa kanyang mga katrabaho. Dahil isang military officer siya noon, napakahalaga na mapanatiling malakas at maliksi ang kanyang pangangatawan. Pero sa isip ng kanyang mga kasamahan, ang pagiging vegetarian niya ang magpapahina sa kanya. Pero nagpatuloy si Dr. Louie sa kanyang pangako sa Diyos at may mga panahon din siyang kung saan nalagay sa kompromiso ang kanyang pagbe-vegetarian. Pero sa kanyang pagbabasa muli ng Biblia ay natagpuan niyang mga salita sa 1 Corinthians 3 verse 16-17, 1 Corinthians 6 verse 19 at 20, 1 Corinthians 10 verse 31 at ang Romans 12 verse 1 kung saan lahat ay isinasaad na ang ating katawan ay banal na templo ng ating Panginoon. Kaya dapat lang natin itong pangalagaan. Dito mas tumatag ang kanyang paninindigan na maging isang vegetarian. Kaya naman sa edad na 74 ay malakas at matikas pa rin ang pangangatawan ni Dr. Louie. Anong sekreto? Tamang pagkain at tamang pag-eehersisyo. Bukod sa malakas pa rin siya, napansin ni Doc Louie na matalas pa rin ang kanyang pag-iisip. Mga kakwentuhan, dito na nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong gabi. Lagi nating tandaan, ang mga salita ng ating Diyos ay hindi binigay sa atin upang isantabi lamang. Naniniwala ako na lahat ng nakasaad dito ay mga gabay para sa atin. Katulad sa istorya ni Janica, pinatunayan ng Diyos na ang lahat ng mag-aalala sa kanyang araw ay siyang pinagpala. Sa kwento naman ni Dr. Louie, ipinakita ng Biblia ang kahalagahan ng doktrina ng kalusugan na alam ko, isa sa mga mithiin niya na tayong mga anak niya ay makakasama niya sa ating malulusog na pangangatawan.
Patuloy lang po ang ating pagbabahagi, kaya kung kayo ay may mga kwentong nais nyong iparating sa amin, huwag na kayong mahiya at mag-atubili. Share now, cause you are blessed to be a blessing. Muli, ako po ang inyong kakwentuhan, si Rio Shoson, at ito ang Kwento ng Pag-asa. Maraming salamat, Rio. Ang mga kwentong iyong hatid ay tunay na nakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga manonood. Para po sa inyong mga kwento ng pag-asa, maaari niyo po itong ipadala sa amin sa email sa info@hopechannel.ph upang atin pong maitampok ang mga iyan sa mga susunod na episode. Maaari niyo pong bisitahin ang Facebook page ng Kwento ng Pag-asa para sa mga karagdagang detalye. At yan ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap sa loob ng ating union. Samahan kami muli sa susunod na pagbabalita dito lang sa Hope Channel Philippines. Sa amin pong mga kaibigang news contributors, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais niyong maisama sa ating mga news episodes. Gamitin po ang hashtag HopeTodayNPUC sa tuwing magpo-post sa inyong mga social media accounts ng mga kaganapan at paglilingkod sa inyong mga kinasasangkutan. Muli, gamitin ang hashtag. Ito po yung #, HopeTodayNPUC. At tayo'y magsama-sama sa ating layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Sa ngalan po ni Lilian Tiburcio, ako po si Rio Shoson. Ako naman po si Pastor Joel Sarmiento para sa Hope Channel Philippines mula dito sa North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News Live.